Alam mo ba na may mga gadgets na sobrang delikado at ilegal na pwede kang makulong kung mahuhulihan ka nito? Isipin mo na lang, isang device na kayang pigilan ang signal ng lahat ng cellphone sa paligid mo, o kaya naman, isang gadget na kayang buksan ang kahit anong pinto ng walang susi. Hindi ito sci-fi o eksena sa pelikula dahil totoo silang umiiral. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 illegal na gadgets na maaaring magdala sa'yo sa kulungan. May mga bagay talagang hindi mo dapat paglaruan at baka isa na dito ang gadget na hindi mo alam na bawal pala. Panoorin mo to hanggang dulo dahil ang number 1 sa listahang ito ay kayang patumbahin ang komunikasyon ng buong lugar. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-subscribe, at i-turn on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod naming mind-blowing content. Number 10, fake license plate flippers. Ginagamit ang plate flippers upang agad na mapalitan ang plate number ng sasakyan sa isang pindot lang. Madalas itong ginagamit ng mga kriminal upang maiwasan ang traffic cameras, toll booths, at surveillance systems. Sa maraming bansa, ang ganitong device ay mahigpit na ipinagbabawal dahil maaari itong gamitin sa hit and run, smuggling, o getaway sa krimen. May mga kaso na kung saan ginamit ito ng mga sindikato sa pagnanakaw ng sasakyan at pagtakas mula sa autoridad. Sa US at Europe mahigpit ang batas laban dito at sinumang mahuhuli ay maaaring pagmultahin ng libu-libong dolyar at makulong ng ilang taon, lalo na kung ginamit ito sa ilegal na gawain. Ang teknolohiyang ito na parang eksena sa pelikula ay may matinding implikasyon sa seguridad, kaya't hindi katakatakang ipinagbabawal ito sa maraming lugar sa mundo. Number 9, homemade gun converters. Ang mga gun converters tulad ng Glock switches at auto sears ay kayang gawing full auto ang isang semi-automatic na baril na nagpapalakas sa fire rate nito ng higit sa itinakdang legal na limitasyon. Dahil sa sobrang panganib nito, ipinagbabawal ito sa maraming bansa. Sa US, mahigpit itong kinokontrol sa ilalim ng National Firearms Act at ang sino mang mahuhuling may ganito ay maaaring makulong ng hanggang 10 taon. May mga insidente kung saan ginamit ito sa mass shootings, kaya't lalo pang pinahigpit ang mga batas laban dito. Sa ibang bansa tulad ng Canada at Australia, ang pagmamay-ari at paggamit ng ganitong device ay may mabigat na parusa, lalo na kung mahuhuling ginagamit ito sa krimen. Isang maliit na attachment lang ang kailangan upang gawing isang ganap na automatic firearm, ang isang simpleng handgun, kaya't hindi nakapagtataka na itinuturing itong isang napakadelikadong device. Number 8, illegal laser pointers, high-powered. Ang high-powered lasers Class 3B at Class 4 ay kayang makasira ng mata at maaaring magdulot ng matinding disgrasya kung itututok sa mga piloto o driver. Maraming insidente na ang naitala kung saan ang mga eroplano ay muntik nang mag-crash dahil sa matinding laser beams na galing sa lupa. Noong 2020, may naiulat na halos 6,000 kaso ng laser strikes sa mga aircraft sa US lamang na nagdulot ng panganib sa mga piloto at pasahero. Dahil dito mahigpit na ipinagbabawal sa maraming bansa ang paggamit ng ganitong uri ng laser, lalo na sa pampublikong lugar. Sa US, ang pagpapailaw nito sa aircraft ay may katapat na 5 taong pagkakakulong at mabigat na multa. Hindi lang mga piloto ang nalalagay sa panganib, may mga kaso rin ng permanenteng pagkabulag dahil sa maling paggamit ng ganitong klase ng laser. Number 7, RFID hackers. Ang RFID hacking devices ay ginagamit upang magnakaw ng impormasyon mula sa credit cards, key cards, at iba pang RFID-enabled devices nang hindi ito nalalaman ng may-ari. Sa pamamagitan ng isang maliit na scanner, maaaring makuha ang card details ng isang tao kahit hindi hinahawakan ng card nito. Sa maraming bansa, ang pagmamay-ari ng ganitong device ay illegal, maliban na lang kung ito ay ginagamit para sa cybersecurity research. May mga kaso na kung saan ginamit ito sa malawakang financial fraud na nagresulta sa pagnanakaw ng milyon-milyong dolyar sa buong mundo. Ang sino mang mahuhuli na gumagamit nito para sa pagnanakaw ay maaaring kasuhan ng financial fraud at identity theft na may parusang pagkakakulong at malaking multa. Marami ng bangko at kumpanya ang nag-improve ng security measures laban dito, pero nananatili pa rin itong malaking banta sa digital security. Number 6, taser gloves. Mukhang ordinaryong guwantes pero may built-in stun gun. Ito ang taser gloves, isang device na kayang maghatid ng high voltage shock sa isang suntok lang. Dahil sa panganib nito, ipinagbabawal ito sa maraming bansa. Ginagamit ito sa self-defense, pero maaari rin itong abusuhin sa mga atake at krimen. Sa ilang estado sa US, ang pagmamay-ari nito ng walang permit ay itinuturing na isang felony na may parusang kulong at mabigat na multa. Sa ibang bansa, tulad ng Australia at UK, illegal ang anumang self-defense weapon na may electric shock capabilities. May mga kaso na kung saan ginamit ito sa pag-atake, kaya naman itinuturing itong isang mapanganib na gadget
na hindi dapat mapasakamay ng sinuman maliban sa mga autorisadong opisyal. Number 5, DIY flamethrowers. Bagamat may mga lehitimong gamit ang flamethrowers sa agrikultura at snow removal, maraming bansa ang nagbabawal sa homemade or improvised flamethrowers dahil sa matinding panganib nito. May mga insidente kung saan nagdulot ito ng sunog at matinding pinsala sa tao at ari-arian. Sa UK at Australia, mahigpit na ipinagbabawal ang pagmamay-ari nito. Sa US, iba-iba ang regulasyon depende sa estado. Ngunit kung gagamitin ito sa maling paraan, maaari kang makulong at pagmultahin ng malaki. Number 4, card skimmers. Ang card skimmers ay ginagamit upang lihim na kopyahin ang impormasyon ng isang credit o debit card. Karaniwang nakakabit ito sa ATM o POS terminals at hindi napapansin ng biktima hanggang sa makita nila ang hindi autorisadong transaksyon sa kanilang account. Sa maraming bansa kabilang ang US at Europe, ipinagbabawal ang pagmamay-ari at paggamit ng card skimmers dahil ito ay isang anyo ng identity theft at financial fraud. Ang mga mahuhuli ay maaaring makulong ng maraming taon, lalo na kung napatunayang ginamit ito sa malawakang pandaraya. Number 3, lockpick guns and bump keys. Ginagamit ang lockpick guns at bump keys upang mabilis na mabuksan ang kandado ng walang tamang susi. Bagamat ginagamit ito ng mga locksmiths para sa lehitimong trabaho, ilegal ang pagmamay-ari nito kung wala kang lisensya. Sa US at UK, maaari kang kasuhan ng possession of burglary tools na may parusang kulong at multa. Karaniwan itong ginagamit ng mga masasamang loob upang makapasok sa bahay o sasakyan ng walang iniwang ebidensya ng forced entry. Dahil sa potensyal nitong magamit sa krimen, maraming bansa ang nagpatupad ng mahigpit na batas laban sa pag-aari nito. Sa ilang lugar, kahit ang pagbebenta at pagbili ng bump keys ay may kaakibat na legal na parusa. May mga kaso na kung saan nahuling ginagamit ito sa malalaking burglary operations. Kaya naman mahigpit na binabantayan ng autoridad ang sinumang mahuhuling may dala nito. Number 2, hidden spy cameras. May legal na gamit ang spy cameras, pero illegal ito kung ginagamit para maniktik ng walang pahintulot. Karaniwang ikinukubli ang mga ito sa smoke detectors, charger plugs, o teddy bears upang lihim na kumuha ng video ng mga biktima. Sa maraming bansa, tulad ng South Korea at Germany, ang paggamit ng spy cameras sa mga pribadong lugar tulad ng hotel rooms, banyo, at locker rooms ay may mabigat na parusa, kabilang ang kulong at multa. Marami nang nahuli na nag-install ng spy cameras sa Airbnb at iba pang accommodations, kaya mas pinaghihigpitan na ito ngayon. Sa Japan, may mga crackdown laban sa mga iligal na nagbebenta ng hidden cameras na may mataas na resolution dahil sa lumalalang kaso ng voyeurism. Ang sinumang mahuhuli na may intensyong gamitin ito sa paniniktik ay maaaring humarap sa matinding kaso ng privacy invasion at harassment. Number 1, signal jammers. Ang signal jammers ay kayang pigilin ang cellphone signals, Wi-Fi at GPS sa isang lugar, dahilan upang mawalan ng komunikasyon ang mga mobile devices sa paligid. Ginagamit ito ng mga kriminal upang maiwasan ang pagsubaybay sa kanila o pigilan ang emergency calls. Sa maraming bansa tulad ng US at Canada, ipinagbabawal ito dahil maaari itong makasagabal sa rescue operations at magdulot ng aksidente. May mga ulat na ginamit ito ng mga sindikato upang pigilan ang alarma ng mga security systems habang isinasagawa ang pagnanakaw. Sa ilang lugar, ginagamit din ito ng mga illegal gambling dens upang pigilan ang mga bisita na makatawag sa labas. Sa Europe at Asia, may mga naitalang operasyon kung saan nasabat ang malalakas na jammers na kayang pigilan ang signal sa buong gusali. Sa US, maaaring pagmultahin ng hanggang $100,000 at makulong ng ilang taon ang sinumang mahuling nagbebenta o gumagamit ng ganitong device.